maligayang pagdating. Mga minamahal na mambabasa. Pakikinggan ninyo ang kwento ng biyenang pinilit akong mag-anul sa loop ng 48 oras para makalipat sa malaking bahay. Pinirmahan ko at umalis agad. Sa ikatlong araw, tumawag ang biyenan ko na nakikiusap. Pakisubukan mong bawin ang kaso ngang iyong abogado. Naglabas ako ngang 80,280 milyong mention para sa pamilya ngang asawa ko at ang kapalit. Isang papel ngang annulment na may kasamang 5 milyong tinatawag nilang kabayaran para sa aking kabataan. Hindi nila alam na kasalukuyan nilang pinalayas ang kanilang sariling swerte mula sa kanilang tahanan at personal nilang pinirmahan ang kanilang sariling hatol ngang kapahamakan. Ang init ng araw sa Maynila 41 degree sa labas ay hindi kasing halaga ngang nakakasakal na hangin sa loop ng salanga malaking bahay sa Alabang. Umupo ako roon, tuwid ang likod, magaan ang kamay sa tuhod, nakaharap sa mataong, tinawag kong pamilya, sa loop ng 5 taon. Sa ibabaw ng mamahaling naranamesa ay isang papel ngang annulment, pirmado na sa isang panik, kasama ang isang itim na ATM card na nakapatong sa tabi nito, si Tita Corazon, ang aking biyenan, kakagaling lang spa. Ang mabangong pabango niya ay hindi nakakabit ng kasuklamang halong asim sa boses niya. Kinuha niya ang ATM card at basta nalang inihagis ito sa mesa. Ang tunong plastik sa kahoy ay tumalap sa katahimikan ngang silid. Sa loop ngang card na iyan, may 5,500 milyon. Sapat iyan para makapag-rent kang maliit na tsondo ng ilang taon. Pirmahan mo na at lumipat na agad. Sa 2 araw, darating na si Bianca para lumipat dito. Hindi ko sinubukan na ikuhang tingin ang card. Tumingin ako sa babay na nakaharap sa akin may makapal na makeup, pabangong para sa okasyon at naisip ko ang 5 taon ng buhay ko kasama siya. Araw-araw na sinisilbihan, inaalagaan, galing sa ulam hanggang sa gamot para sa kanyang sakit sa tuhod, galing sa mga bitamina hanggang sa 5-star resort na bakasyon. At ngayon, tinitiknan niya ako tulad ng isang lumang kasangkapan na dapat itapon na. Ang asawa ko o mas tama. Ang aking magiging dating asawa si Marco Santos ay nakaupo sa tapat naming sofa, nakadantay ang paa, nakasalakot ang kanyang mahal na barong, hawak ang telepono, hindi man lang nakpalingon sa akin kahit minsan. Ang hitsura ngang isang matagumpay na CEO ngang isang tech startup hitsura na binago ngang pera ko, pera na ipinuwesto ko ng tahimik. Kunin mo na ang pera, sabi ni Marco, tinig na parang nakikipag-usap sa isang empleyado. Huwag kang magtapos na walang dala pagka-annulment. Hiya naman ako, lalaki akong mukhang mapagsamantala sa dating asawa. Iyan ang kabayaran para sa iyong kabataan sa piling ko. Bahagya akong ngumiti. Kabayaran para sa kabataan ko. 5 taong kabataan. Kasama ang lahat ng pagmamahal at kayamanan na tahimik kong ipinagsapalaran sa tahanan na ito binibili ng 10-105 milyon? Si Charla, kapatid ni Marco, bumaba mula sa itaas. Kagagaling lang niya sa nose job na mumula pa ang ilong niya pero ang ugali niya ay para sa langit na ang tumaas. Dumaan siya sa harap ko at agad na inagaw ang susingang silid-tulugan na nakalapag ko sa mesa. Ate, o sige, pati na ang panawagan na Ate Miss Sofia, ang susi na iyan ay akin na. Siguraduhin mo na personal na gamit mo lang ang makukuha mo. Huwag kang magtangkang dalhin ang anumang ari-arian ng bahay na ito. Inilabas niya ang listahan. Ang malaking TV, ref, sofa lahat daw pera ni Kuya Marco. Naalala ko ang isang buwan na nakaraan. Nang hiram siya ng 560,000 para sa nose job na iyon din. Tinawag niya akong pinakamabait na ate sa buong mundo. Ngayon, ang mukha niyang iyon ay punong kabastusan at kawalang awa. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang sakit na bumubulusok sa aking dibdib. Hindi ako umiyak. Ang maluhanang anak ng tagapagtatak ng Reyes Holdings ay hindi dapat ibuhos para sa mga taong hindi karapat-dapat. Sa loob ngang 5 taon, ginampanan ko ang papel ngang isang matimpi at mapagkumbabang asawa isang babaeng dating mula sa simpleng pamilya, na nakbenta ngang lupa sa lalawigan para lang makaroon ng puhunan sa kasal. Ginawa ko iyon dahil gusto kong mahanap ang tunay na pagmamahal na hindi nakabatay sa yaman. Nais kong mahalin ni Marco ang tunay akong Sofia, hindi ang katotohanan ng napakalaking kayamanan na nahihintay sa likod ko. Ngunit nakamali ako, malaking pagkakamali.
Kinuha ko ang ballpen. Ang aking pirma ay matatak at walang pag-alangan. Sige, pipirmahan ko. Sabi ko, tinih na kalmante. Halos parang buhay may buhay. Ngunit tandaan ninyo ngayon kayo mismo ang nakpalayo sa akin. Huwag kayong magsising balang araw. Napatawa si Tita Corazon. Hinampas ang kanyang electric fan papaikot. Magsisi? Sino ka para magsisi kami? Isang libreng-libre kang nanirahan dito. Ang anak ko ay CEO na ngayon. Malapit ng pumirma ng kontrata sa Lim Ventures. Ikakasal pa siya sa anak ng chairman ng Lim Ventures. Si Bianca hindi kakarapat dapat kahit dalhin ang sinalas niya. Si Marco ay nakpapatuloy. Sa pagteks malamang ay sa kanyang. Kabit at itinaas lang ang kamay bilang senyas para umalis na ako. Sa mga mata niya, ako ay isang hadlang lamang na kailangang alisin para makapunta na sa mas maliwanag na kinabukasan. Tumayo ako. Kinuha ang papel ngang annulment pirmado na at iniwan ang isang kopya sa mesa. Hindi ko kinuha ang ATM card na may ATM 35 milyon. Itinulak ko ito ng mahinahon pabalik kay Marco. Itabi mo na iyang pera, Marco. Sa lalong madaling panahon, kakailanganin mo talaga iyon. Naktaas ng kilay si Marco. Hindi maintindihan. Ayaw mong pera? Nakpapakataas ka ba? Lumabas ka na sa bahay na ito. Huwag ka nang bumalik para humingi ng tulong ha. Sigurado, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking tingin ay malinaw at matiyak. Gumalaw ang katawan ni Marco nang bahagya hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi na ako babalik bilang asawa mong mapagkumbaba. Sa susunod na makita mo ako, iba na ang itatayo ko sa harap mo. Lumingon ako, nakpaalamsam nga alingaw-ngaw ng tawangang ina at kapatid ni Marco habang umaalis. Mainit ang araw sa labas ngunit biglang gumaan ang aking dibdib, tapos na ang palabas na ito. Ngayon, magsisimula na ang tunay na buhay ni Sofia Reyes. Umakyat ako sa malawak na silid-tulugan na pinagsikapan ko ng 5 taon galing sa kurtina, bedsheets, hanggang sa mga painting sa dingding, lahat pinili ko at binili ko. Ngunit ngayon, pagtingin ko sa mga ito ay parang banyaga na wala ng pagmamay-ari ko ron. Inilabas ko ang maleta mula sa itaas ng aparador. Nakatayo si Charla sa pintuan, nakabantay. Ang nga mata niya ay naktatanaw para hindi ko madala ang anumang gamit ng bahay. Mga damit mo lang ha. Yung magaw na binili ni Kuya Marco para sa iwan mo lahat iyon. Tumawa ako ng mahinahon. Yung magaw na iyon ay binili gamit ang supplementary credit card na ako ang nagbabayad ng bill buwan-buwan. Pero hindi na ako makikipaktalo. Inilagay ko lang ang ilang simpleng damit at mga paboritong libro ko. Lumingon ako sa silid ng isang beses pa, at bumaha ang nga alaala tulad ng slow motion na pelikula. Nung araw na ipinakilala ko si Marco sa bahay na ito, nagsinungaling ako. Nagtinda ang mamagulang kong lupa sa Batangas para makautang sila, para makabili tayo ang bahay na ito sa installment. Nakasulat sa pangalan ko para sa kanila. Pero itong bahay na ito ay atin. Niyakap niya ako nun. Nagmamadaling umiyak dahil sa pagpapahalaga. Ipinangako ko, magsisipak akong magtrabaho para mabayaran ang utang at para hindi ka mahirapan. Pangako na pinalupat ng hangin. Ang mansyon na nakahalaga ng 80-80 milyon ay binili gamit ang pondo na ibinigay nga, aking tunay na mga magulang bilang dowry para sa akin, kanilang nak-isang anak. Ang TCTO land title ay nakasulat sa pangalan ng Sofia Reyes, nakaimbak sa deposit box ng bangko. Ang photocopy na nakita ni Marco ay kopya lamang na inihanda ko para hindi siya makalinlangan. Hindi kailanman naktatanong si Marco kung bakit kaya ng isang simple, probinsyanang babaeng asawa ang mag-maintain ng marangyang pamumuhay para sa buong pamilya. Niya kahit 3 taon nung una ay lugi ang kanyang kumpanya. Nanguna siya sa pagtanggap. Iniisip na alam kong magtipid o, mas masama pa. Hindi niya pinapansin kung saan nanggagaling ang pera basta may masustansyang pagkain at mahal na damit. Isinara ko ang maleta. Tumalab ang tunong zipper parang isang pangwakas na hatol. Habang nilalabas ko ang maleta, agad na hinalungkat ni Carla ang loop na kita niyang mga ordinaryong damit lang, nagbirhin siya. Ganun lang pala ang dala mo? Lahat ay second hand. Hindi ako sumagot. Inilabas ko ang maleta sa labas na silid, bumaba sa hagdan, sa sala. Si Tita Corazon ay nasa telepono,
nagmamalaki samga ka maganak. O napalis na si Sofia, nakakaalis na tayo. Maaliwalas na ang bahay. Sa lalong madaling panahon, darating na ang bagong manugang anak ng chairman ng isang malaking grupo ng kumpanya. Ang kopsyo potong polakad ngoking anak. Lumabas ako sa harap ng bahay. Ang tanghaling araw ay nakbibigay ng liwanag sa fishpond na may mga mahal na koi. Sila rin ay regalo ko kay Marco nung nakaraang karawan niya dahil sinabi niyang nakaka-relax ang pag-alaga ng isda at nagdadala ng kapalaran sa negosyo. Inilabas ko ang susingang bahay na palagi kong dala sa bag. Tumigil ako ng isang sandali pagkatapos ay inihulog ko ito sa fishpond. Tom. Tumalsik ang tubig, nakalat ang maisda. Lumubog ang susi sa kailaliman, kasama ang aking katangahan at pag-atubili. Lumiko ako at lumabas saga. Naghihintay ang isang itim na grab car, mabilis na bumaba ang driver. Binuksan ang pintuan. Tinulungang ilagay ang maleta. Papunta po kayo sa Solaris One, Begeche. Tama po ba? O, Solaris One, masining ang aking boses. Tumakbo ang sasakyan. Hindi ko ibinalik ang mukha ko sa salamin. Sa rearview mirror, nakita ko si Tita Corazon at Carla na nakatayo sa harap ng bahay. Nagtatalo kung anong kulay ang ipinta ng rehas sa pintuan para sa bagong manugang. Nagnanasa sila para sa isang hinaharap na hindi nila mararating. Nang hindi nila alam na pinalayasan na lang nila ang kanilang sariling parat-palat. Paalam, alabang. Paalam, maling pangarap ngang masayang pamilya. Pagbalik ko rito, hindi na ako ang mapagkumbabang asawang si Sofia. Magiging si Sofia Reyes na ako tagapakman ng Reyes Holdings at kukuha ako ng lahat ng sa akin, kasama ang tubo. Huminto ang sasakyan sa harap ngang Solaris One sa Begeche. Bumaba ako. Itinayo ko ang tingin sa mataas na gusali simbolo ngang kasaganaan sa Maynila. Kabaliktaran ng pagiging babad at mahina ko sa bahay ng asawa ko. Lumapit ako nang may tiwala uloy na kataas diretso sa reception desk. Good afternoon, Miss Sofia. Handa na ang iyong unit. Nagbigay ng kikarang receptionist yumuko ng magalang. Ito ang service apartment na matagal ko nang nirenta. Para sa mga sandaling kailangan ko ngang sariling espasyo at ngayon ito ay naging punong himpilan ngang aking kontraatake. Pagdating ko sa room, nakita ko nang nahihintay si Abogado Miguel Tan, ang pinakamagaling na abogado ngang isang kilalang law firm, at ang aking pinakamalapit na kaibigan mula pa sa college. Siya lang ang nag-isang tao, bukod sa pamilya ko, na nakakalam na aking tunay na pagkakakilanlan. Tumayo si Abogado Miguel. Tumingin sa aking na may pagmamahal at maliit na pagrereklamo. Huy, Monsieur Reyes, sa wakas ay nakalabas ka na sa kulungan. Sinabi ko na sa iyo noon pa si Marco Santos ay hindi karapat-dapat sa kahit isang sentimo ngang iyong pagpapahalaga. Ngumiti ako ng pagod. Umupo sa sofa. Tumigil ka na sa panggaral. Nagbulag ang pag-ibig sa tao. Ngayon ay mulat na ang aking mamata. Nandala mo na ba ang dokumento? Inilatak ni Abogado Miguel ang makapal na talaan ng makapel sa mesa. Kumpleto lahat. Ayon sa iyong kahilingan, ginawa ko nga masusing pagsisiyasat sa buong daloy ng pera. Ibinuka niya ang folder, itinuro ang isang dokumentong may marka. Ang 5-10 milyong inilipat mo kay Marco 5 taon na ang nakalipas para iligtas ang kanyang kumpanya ng malapit na itong malugi malinaw ang nakalagay sa bank transfer. Equity investment business. Ito ang pinakamahalagang detalye. Tumango ako. Nalala ko ang araw na iyon lumuhot si Marco at umiyak dahil walang prang ibabayat sa mga empleyado. At pinipigilan ng manakpapautang. Nagbenta akong bahagi ng aking sariling mga shares para makakuha ng 5,100 milyon para ibigay sa kanya. Ngunit dahil sa ugali ng isang batang lumaking sa negosyo, hindi ko ibinigay ang cash na transfer ko ito sa bangko na may malinaw na detalye. Nagpatuloy si Abogado Miguel, masayang nakikinig. Sa 50-10 milyong equity investment ng ang kapital ng kumpanya ni Marco ay 15 milyon lang, automatiko kang may katumbas na 35% ng mga shares. Ngayon, ayon sa market valuation bago pirmahan ang kontrata sa Lim Ventures ang kumpanya ni Marco, ay nakakahalaga ng humigit kumulang 1,150 milyon. Kaya ang iyong 35% shares ngayon ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 50-50 milyon. Binabati kita,
Air ng Reyes Holdings para sa pagpaplano ng maingat kahit sa diamano hindi. Inisa-isahin ko ang mga pahina ng dokumento. Ang ngiti ko ay naging mas malamig habang nagpabasa. Gusto kong bawin ang aking investment. Gusto ko ang kapital at kita, at gusto kong i-freeze ang assets ng kumpanyang iyon ngayon din. Tumango si Abogado Miguel. Nagawa ko na ang mosyon para sa korte para sa temporary restraining order. Sa susunod na Lunes ng umaga, isisubmit ko ang petisyon pagkatanggap ng korte. Ma-free-freeze na agad ang accounts ng kumpanya ni Marco. Kahit gusto niyang mag-withdraw, nung isang sentimo para mag-import ng kalakal, hindi na siya makakayanig. At ang mansyon, tanong ko, nakasulat sa iyong pangalan ng TCT. Naging sa iyo bago pa nagsimulang kasal. Kahit may mga sinungaling kang sinabi na may utang ang mga magulang mo at nakasangla ito, sa papel ngang batas, ito ay 100% sa iyo. Sila at ang pamilya nila ay namanman sa iyong ari-arian nang walang pahintulot, may karapatan kang paalisin sila anumang oras. Umiling ako, huwag pa muna. Hayaan sila ron ng ilang araw pa, hayaan silang mag-enjoy ng kanilang pansamantalang kasaganaan bago sila mahulog sa bangin. Ang kailangan kong gawin ay hagupitin muna ang ekonomiya ni Marco. Ang kontrata sa Lim Ventures ang buhay ng kumpanya niya. Gusto kong putulin ang buhay na iyon. Tumingin si Abogado Miguel sa akin ng may pagalang. Totu, anak kang matandang lobong real estate ng Reyes Holdings pa kumibo na, hindi nagiwan ng daan pabalik. Handa na ako, isagawa ang plano ayon sa schedule. Ang susunod na Lunes ay magiging isang di malilimutang araw para kay Marco Santos. Nagbuhos akong 2 basong pulang alak. Abot ko ang isa kay Abogado Miguel. Tignan natin ang aking kalayaan at ang pagbagsak ng traidor. Tumalab ang salamin sa salamin. Sa labas ng bintana, kumikinang ang Maynila sa gabi. Mula sa taas na ito, lahat ng bagay sa ibaba ay mukhang maliit. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa pinakamataas na punto at minamasdan ng board game na pabaliktad ko ng bubuling. Pagkatapos umalis si Abogado Miguel, umupo akong nag-isa kasama ang laptop at ang makapal na bangbuk ng BDO katibayan ng aking katangahan sa loob ng 5 taon, ngunit ito rin ang aking pinakamatalas na sandata ngayon. Binuksan ko ang Excel file at nagsimulang mag-enter ng bawat transaksyon. Habang nagtay-type, ang kabuuang halaga ay lumaki na gulat pa nga ako sa sarili ko. Ika-ombesh NG Mayo 2021. Bank transfer kay Nanay Corazon, ida 165, 0. Layunin, regalo para sa bakasyon sa Boracay. Ika, 20 NG Mayo 2021, bayad NG Credit Card para sa bag. NG Gucci ni Carla. A 248, 000. Ika, 10 ng Hunyo 2021, transfer kay Marco, tulong para sa meeting ng kliyente, ayer 330,000. Patuloy na dumaan ang pera tulad NG Agos NG Tubig. Naalala ko ang mabeses na nagreklamo si Nanay Corazon ng sakit ng likod at tuhod, at gusto ng mahal na spa therapy. Bawat session ay daan-daang libong piso, tahimik kong sinwipit ang card. Bumalik siya ng makulay at masigla. Ipinagmamalaki sa mga kapitbahay na ang kanyang anak na lalaki ang nagbabayad, hindi man lang binangit ang aking pangalan. At ang minamahal na kapatid ni Marco, si Carla, gusto niya ngang puhunan para sa online boutique ngunit walang pondo. Lumapit siya sa akin. Ate, pahiramin mo ako, please. Kapag kumita na ang tindahan, ibabalik ko agad. Makakapatid tayo. Hindi tayo dapat magkomte-komte. Naglipat ako ngang 50,065 milyong puhunan at 50,60,000 para sa kabuwang deposito ngang espasyo. 3 buwan pagkatapos, ang tindahan ay nabigo, ang pera ay napunta sa shopping at personal na gastos niya. Nawala ang pera. Ngunit sa kabutihang palad, ang aking ugalingang pag-ingat ay nagligtas sa akin. Lahat ng malalaking transaksyon ay may malinaw na layunin sa bank transfers. Para sa mga personal na utang tulad ng puhunan ni Carla at ang hiniram ngang Nanay Corazon para sa pakukumpuni ngang kanilang bahay sa lalawigan, mayroon akong ma-Viber message bilang patunay. Binuksan ko ang Viber at hinanap ang lumang mensahe nila Carla mula 2 taon na ang nakalipas. Ate, FTM 165M ang ililipat mo para sa aking butik ha? Kumpirmahin mo, Carla.
Ay natanggap ko na. Salamat Ate Sofia ko. Ipinangako ko na magsisipag ako para mabayaran ka agad. Carla. Kinuha ko ang screenshot para sa ebidensya. Isang salitang magbayad ito ay sapat para mapatunayan ang utang, hindi regalo, hindi donasyon kundi pautang. Pagkatapos ng 3 oras na pagsusuri, ang kabuang talan, pera para sa bakasyon. Spa, gamot, pagkukumpuni, nege bahay sa lalawigan ni Nanay Corazon, kabuuan 1,50 milyon. Pera para sa butike ni Carla, rhinoplasty, personal na shopping, kabuuan T6 milyon. Equity investment sa kumpanya ni Marco. 20 milyon hiwalay na pinamamahalaan ni Abogado Miguel. Kabuuang cash na ibinigay sa pamilya nila. 26 milyon. Hindi kasama ang pang-araw-araw na gastos sa pagkain at bahay na akong nagbabayad. 16 milyon para sa ina at kapatid ng asawa, ito ang aking dapat na maibalik. Inilabas ko ang lahat ng sao ke bank statements, pinagliwanagan ang mahalagang linya. Ang manumerong ito ay malakas magsalita. Sila ang tatampal ng diretso sa mukha ng taong nagsabi sa akin na freeloading, mahirap, at walang silbi. Hinigop ko ang kape at salup ko. Naisip ko, Nanay Corazon, Carla, lahat ng kinain at ginastos ninyo mula sa akin. Mahanda na kayong ibalik ang bawat sentimo. Hindi ako nagbibigay ng limo sa mataong walang utang na loob. Habang abala ako sa mga numero sa Solaris 1, isang drama ang naganap sa mansyon. Sa alabang nalaman ko ito sa pamamagitan ng tawag ng property manager ng subdivision. Nakring ang telepono ko. Naglabas ang numero ng manager ng Ayala Alabang Village. Hello, Miss Sofia. Pasensya na sa abala. Nandun ka ba sa bahay? May ngay doon may manggagawa na nakdemolis ng dingding. Marami nang nagreklamo sa paligid. At ni-check ko walang building permit na na-file para sa bahay mo. Nakunot ang nuko. Demolish? Wala akong utos na anuman. Sino ang nagpapagawa? Si Mrs. Corazon, ang iyong biyenan. Inaatasan niya ang mga manggagawa na sirain ang dingding sa pagitan ng sala at kusina para gumawa ng malaking fish pond. Natawa ako ng malakas. Talagang si Nanay Corazon, mabilis. Hindi pa 24 oras na mula nang palayasin ako, gusto na niyang irenovate ang bahay para sa bagong manugang. Malamang gusto niya nga fish pond para malugot si Bianca, siguro fan ng aquarium o kaya naman. Manong Ronaldo, sundin mo lang ang mga regulasyon, gumawa ng violation report, at iutos na ihinto agad ang construction. Ang bahay na iyan ay nakasulat sa aking pangalan. Hindi ko pinakakatiwala ang sinuman na makrenova. Kung lumaban sila, tawagan mo ang barangay o ang subdivision security. Naintindihan ko, Miss Sofia. Ayusin ko agad. Sa pamamagitan nga, security camera na konektado pa rin sa aking telepono. Nakita ko ang lahat. Nagpa-TikTok si Carla, may profesional, na chamraman, nakamahal na dress. Naglibot-libot ng may galaw sa sala, nagsasalita sa marangyang tono. Hello everyone! Tour muna tayo ng aming family mansion dito sa Alabang ha. Ito ang living room namin. Dito kami laging nag-host ng mama party. Habang masayang nagpe-perform si Carla, bigla na lang nakpasok ang manager ngang subdivision at manggabantay. Huminto ang makina, ang martilyo. Kinukuha namin ang pahintulot na ihinto ang iligal na konstruksyon. Kailangang itigil ito ngayon din. Nandun si Nanay Corazon na nagutos sa mamanggagawa. Nang makita ang manager, nagluwas siya palabas. Sino kayo at bakit kayo pumapasok sa bahay ko? Bahay ito ang aking anak. Gusto kong kumawa ni renovasyon. Pwede naman ako. Po, ang may-aring bahay na ito ayon sa mapapel ay si Miss Sofia Reyes. Wala pang nakarehistrong building permit para sa anumang renovasyon. Ang inyong ginawa ay paglabag sa mapatakaran ng subdivision at mga batas sa konstruksyon. Building permit? Ang anak ko si Marco Santos ang may-ari ngang bahay na ito. Kapag dumating siya, ipapaalis ko kayong lahat. Nananatiling kalmante ang manager ang ngunit matatag. Pinag-checked namin ang sistema, ang may-ari NG Mansion ay si Ms. Sofia Reyes. Walang nakarehistrong Marco Santos. Pakitignan ninyo ang papeles. Ang salitang ito ay parang balde, NG malamig,
na tubig na ibinuo sa muka ni Nanay Corazon. Ang live stream ni Carla, 1,000 manonood. Ang nanonood ay narinig ang salitang ang mayari ay si Sofia Reyes. Agad siyang nag-off ang kamera, ngunit huli na. Libo-libo ang nakinina. Ano? Nautal si Nanay Corazon. Namutla ang mukha mula pula hanggang berde. Nagsinungaling siya, sinabi niya na nakasulat sa pangalan ng mga magulang niya sa lalawigan dahil may utang. Pera ng aking anak ang nagbayad ng installment. Gumagawa lang kami ngayon sa malegal na dokumento, ma'am. Pakihinto ang mga manggagawa at ibalik ang orihinal na kondisyon ng bahay, kung hindi, mapipilitan kaming tawagan ang barangay para sa kriminal na paglabag sa ari-arian. Nagsilakat layo ang mga manggagawa, nagtipon ng kagamitan at mabilis na umalis ng hindi na nakdakdang kahit isang hampas. Nakatayo si Nanay Corazon sa gitna nga nakalat na burak at basak na semento, bulong-bulong na hindi makapaniwala. Ang kanyang pantasyang kapangyarihan at kayamanan ay kinalat ng isang dokumento. At ito pa lamang ang simula nga, serye nga, kahapis-hapis na mga araw para sa kanilang pamilya. Nang hapon ding iyon, mabigat ang hangin sa Alabang. Pagkatapos en insidente, umupo ng babat si Nanay Corazon sa tisa na bakuran, namumutla ngunit patuloy ang nguso. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya gustong maniwala na ang mansyon na ipinagmamalaki niya sa buong kamag-anak na sinabing ari-arian ngang anak niya ay talagang pag-ari ngang manugang na pinalayas niya nang walang awang ikalawa lamang ng umaga. Wala ako roon, ngunit sa pamamagitan ng security camera na konektado sa aking telepono, nakita ko ang lahat. Maalas 5 hapon, ang sasakyan ni Marco, isang Mercedes GLC 300, ay nakmamadaling pumasok sa compound. Tunog ang makina at preno ang nakakalat. Bumaba si Marco, ang kanyang barong ay punit na pawis, ang aircon ng sasakyan ay pinakamataas ang bilis. Malamang ay tinawagan siya agad ni Nanay Corazon, umiyak at nakukuwento tungkol sa insidente. Hindi pa nakakaupo si Marco. Tumakbo na siya sa sala kung saan nakaupo si Nanay Corazon, hinihigop ang hangin. Inay, ano ang nangyari? Bakit pinigilan ng bantay ang mga manggagawa? Kinurot ni Nanay Corazon ang kamay ng anak niya. Nanginginig ang boses dahil sa sindak. Anak, kapal ngang mukha nila. Ang Ronaldo nga management ay nagsabi na ang bahay na ito ay hindi sa iyo nakalagay ang pangalan ni Sofia daw sa papel. Hagurin mo ang sertipiko, ang TCT, at salakin mo sa mukha nila. Nag-alinlangan si Marco sandali. Sa buong 5 taon ng aming pagsasama, hindi niya hawak ang orihinal na TCT ni minsan. Nang lumipat tayo sa bahay, nagpakita lang akong notarized photocopy at sinabi na ang orihinal ay hawak ng bangko dahil nakasangla ito para sa mortgage. Naniniwala siya ng ganun dahil hindi makapaniwala na ang isang simpleng babaeng galing sa lalawigan ay makakaroon ng mansyon na nakakahalaga ng takalako na 280 milyon nang walang utang. Hintayin mo, inay. Tinulak niya ang kamay ng nanay, nakmadaling umakyat sa ikalawang palapa. Binaho ko ang recording ng kamera sa opisina sa itaas. Nakmadaling lumapit si Marco sa electronic safe na nakabaon sa dingding. Binili ko itong ligtas at ang passcode ay ang aming karawan ng kasal. Kinaboh niya ang manumero. Nanginginig ang mga kamay. Beep, 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 click. Bumukas ang pintong ligtas at halos walang laman sa loop. Ilan lang na lumang folder ng kontrata ng kumpanya niya at ilang gintong alahas na pinagtago ni Nanay Corazon. Walang tesite, walang makulay na titulo. Mabilis na tinabandutin ni Marco ang drawer, binaliktad ang bawat papel. Nagsimulang bumasang pawis ang noniya. Nahanap niya ang isang lumang folder sa ilalim ng ligtas. Ang notarized photocopy ng land title na ipinakita ko sa kanya nung kasal tayo. Pinulot niya ito at pinagmasdan ang may-ari, Sofia Reyes. Walang panggalan ni Marco Santos. Walang conjugal property. Bumaksak ang papel mula sa kanyang kamay. Humakbang siya pabalik. Bumaksak sa upuan. Walang buhay ang mukha. Mabilis na hinangat ang personal na telepono at tinawagan ang corporate lawyer ng kumpanya. Kuya Benny, kailangan kong mabilis na sagot. Ang ari-arian na nabuo bago ang kasal, nakasulat sa pangalan ng asawa ngunit nagbayad ang asawa ng magabayarin sa buwan, may karapatang ituring na conjugal property ba ito?
Ang boses sa kabilang dulo ay malinaw at malakas sa speaker. Mahirap iyan, boss. Kung ang TCT ay ibinigay bago ang petsa ang kasal, 100% personal property ang nakalista. Para makuha ang rights, kailangan mong mapatunayan na ang iyong pra ay nakpunta sa principal payments ng pagbili ng bahay at kailangan mong may nakasulat na kasunduan para sa paghahalo ng ari-arian. Kung mga utility bills at interest lang ang binayaran mo, hindi iyon sapat. Malinaw ang batas. Ibinaba ni Marco ang telepono, nanginginig ang nga kamay na halos mabitawan ang telepono. Naalala niya ang 5 taon ang kanyang suweldo ay karamihan ginamit para sa personal na mamahaling damit, pagpapalit ng sasakyan, at paminsan-minsang pagbibigay sa akin ng ilang libong piso bilang baon. Kumpara sa LUQ 6 milyong halaga na mansyon, parang butil nga asin sa dagat iyon. Bukod pa riyan, hindi ko kailanman hiniling sa kanya na pirmahan ang kahit anong papel na may kaugnayan sa pagbabayad ng mortgage. Naunawaan ni Marco, nautahan siya. Isang kahangahangang pagdaraya na nagtagal ngang 5 buwan. O mas tama, nagdaya siya sa sarili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling kayabangan at pagamak sa asawa. Sa ibaba, si Carla ay patuloy na nagsasalita kay Nanay Corazon. Inay, huwag kang mag-alala, siguradong ginawa lang ni Sofia ng pagkaang mga papel. Ang kakayahan naman ng Kuya Marco, ang bahay na ito ay pera niya ang bumili, hindi ba? Bumaba si Marco ng mabagal mula sa hakdan. Mabigat ang mahakbang niya. Tumingin siya sa nanay at kapatid, ang mga mata niya ay wala na ang dating kayabangan ng itapon niya sa akin ang 51 DT5M, pinalit ng lubos na pakalito. Tumahimik ka na. Huwag nang magsalita. Nagulat si Carla, tumigil. Tama talaga ang pangalan ng babae sa bahay na ito, patuloy ni Marco, mabigat ang tinik. Si Sofia ang may-ari. Ano? Sumigaw si Nanay Corazon, humawak sa dibdib. Bumalikwas ang mga mata. Ano ang sinasabi mo? Matagal na tayong naninirahan sa bahay nga. Asawa mo bilang mga nangungupahan? At ngayon kung gipalayo niya tayo, magiging palaboy tayo sa kaye? Hinipan ni Marco ang mas mababa ang boses, punong pagod. Huwag kang mag-alala, hindi siya mapapalayo tayo ng ganun lang. Hindi naman kaya niya iyon, 5 taon kaming mag-asawa. Hintayin ko siyang makausap ng maayos. Siguro nagtatampo lang siya. Pinawi ko ang screen ng telepono. Bahagya akong ngumiti ng may kalagiman. Nagtatampo? Hindi ito nagtatampo. Marco. Ito ay parusa. At nagsisimula pa lamang ito. Dumaan ang Sabado at Linggo sa nakakatakot, nakatahimikan mula sa pamilya ni Marco. Hindi sila nangahas na tumawag o guluhin ako. Marahil ay nag-iisip sila ngang paraan para makipagkasundo. Ngunit hindi ko sila alintana. Ginugol ko ang buong linggo sa pahinga, nakpaspa sa isang eksklusibong wellness center at inihanda ang aking isipan para sa mapagpasyang suntok ng Lunes. Nang umaga ng Lunes, ang langit ng Maynila ay kukulimlim, nagbababala ng malakas na ulan. Sa tanggapan ng kumpanya ni Marco Techvision PH, sa isang IT park sa Laguna, puno ngang apurahan ang gawain. Ngayon ang deadline ni Marco para makbayad ng 13 milyong deposito sa kanilang partner sa Taiwan para sa isang mahalagang batch ng semiconductor chips. Ang batch na ito ang pangunahing components para sa smart devices na ginagawa para sa proyektong Lim Ventures. Kung walang chips, titigil ang production line, maantala ang delivery, at maring makansela ang kontrata ng Lim Ventures. Nang alas 9 na umaga, pumasok si Marco sa opisina ng may karaniwang kumpiyansa. Kahit na ang kanyang buhay sa pamilya ay gulong-gulo, naniniwala siyang ang negosyo ay hindi maapektuhan. Tinawag niya ang CFO. Janet, gawin na ang payment order ng Glider, 13 milyon para sa Taiwan partners ngayon agad. Maganda ang exchange rate na yun. Mag-transfer agad para makaabot ang delivery ng flight na yong hapon. Tumango ng mabilis ang CFO. Sige po. Boss, gagawin ko agad. May 13 milyon pa sa corporate account. Hindi problema ang pagbabayad. 5 minuto mamaya, dumating si Janet na kumaripas pabalik, putla ang mukha, nanginginig ang tablet sa kamay niya. Boss, may problema, hindi matransfer.
Nagtangkilik ang kilay ni Marco. Bakit hindi ma-transfer? Nag-crash ang internet o system ng bangko? Hindi po iyon ang dahilan, boss. Ang account ay nakita na nakalagay ang error. Frozen. Kakatapos ko lang tawagan ang BPI, nagsabi sila na may court order para i-freeze ang account mula sa Regional Trial Court ng Pasig City. Ang nagpetisyon ay si Miss Sofia Reyes. Ano? Biglang tumayo si Marco. Naatungal ang upuan sa likod niya. Nakbayo sa filing cabinet. Sino ang pino-freeze? Bakit? Sino ang nagbigay ng pahintulot? Ayon sa bangko, may legal dispute sa pagitan ng mga founder shareholders at may emergency injunction na inihay ng Miss Sofia Reyes. Ang pangalan ni Sofia Reyes ay pumuwesto sa gitna ng malamig na silid tulad ng isang death sentence. Nakatayo si Marco nang nakalipas. Dalawang kamay na humampas sa mesa, puting-puti ang mga kuko. Hindi niya inasahang ganito kabilis at kahusay ang aking hakbang. Ang pag-freeze ng assets ay katumbas ng pag-stop ng lahat ng daloy ng pera sahod ng empleyado, bayad sa kuryente at tubig, bayad sa suppliers, lahat ay nakabaon. Para sa isang startup company na tulad ng TechVision PH na nasa mabilis na yuktong paglago, ang cash flow ang dugong kumpanya. Kapag tumigil ang dugo, mamamatay ang katawan. Nagring ang landline ni Marco, ang Taiwan partner. Nanginginig na kinuha niya ang telepono. Hello Mr. Chow. Hindi pa po dumating ang bayad sa inyong account. Kami ay may Gino Santos. Mahirap ang Ingles ngunit diretso ang mensahe. Ang chips ay maraming interesadong bumibili. Kung sa loob ng isang oras ay hindi ko matatanggap ang payment, ibebenta ko ito sa iba. Seryoso kayo? Mr. Chow, mangyaring majing matiaga, may maliit na technical na problema kami sa bangko. Isang oras lang. Isang oras. Walang isang oras. Patakaran ay patakaran. Tut. Ibinaba ang telpono. Ibinaba rin ni Marco ang handset, lumukmok sa upuan. Ang 13 milyon, hindi naman ito malaki para sa mga korporasyon, ngunit ngayon ito ay isang napakalaking pader na humahadlang sa kanya mula sa pagpapatuloy ng negosyo. Agad niyang binuksan ang personal na telepono. Nais tumawag sa akin ngunit tumigil siya. Hindi papayag ang kanyang pagpapahalaga sa sarili na lumuhot at makiusap. Pagkaraan lang ng 3 aronggang pagpalayasing kami ni asawa. Tinawagan niya si Nanay Corazon. Inay, makano ang pera mong cash ngayon? Pautangin mo ako ngang 13 milyon agad. Kailangan ko ngayon. Nag-aral pa ang tinik ni Nanay Corazon. Pera? Saan ko kukuhanin, anak? Nakalaga ang pera ko sa long-term time deposit. Kapag kinuha ng maaga, malaki ang multa. At wala naman akong 13 milyon. Ang perang ibinibigay mo sa akin ay para sa pakukumpuni ng bahay. Lahat ay na-deposit na para sa materyales. Napahiling si Marco. Napaktanto niya na lahat ng nasa paligid niya, galing sa nanay hanggang sa kapatid, ay mataong kumakain ng perang ngunit hindi naktitipid. Ang nag-iisang tao na laging may nakalaan ang nagresolve ng lahat ng kanyang financial na problema sa loob ng 5 taon ay ang babaeng pinalayas niya. Sa labas ng bintana ng opisina, nagsimulang bumaksak ang malakas na ulan. Tinatakpan ang buong paningin sa lungsod. Ang madilim na Lunes ni Marco Santos ay opisyal nang nagsimula. Habang nakpupumiglas si Marco sa financial hurricane sa opisina, sa tahanan naman, si Nanay Corazon at Carla ay nakatanggap ng mga espesyal na regalo mula sa akin. 10:00 ng umaga. Isang delivery rider galing sa isang law firm ang huminto sa harap ng mansyon sa Alabang. Naka-uniforme ang rider, pinindot ang doorbell ng paulit-ulit. Tumakbo papalabas si Nanay Corazon mula sa sala. Makita ang isang estranyo, ngumuso siya. Sino ka? Nag-aalok ka ba nga ano? Hindi kami bibili. Mabait ngunit profesional na ngumiti ang rider, at inilabas ang 2 malalaking siyadong sobre mula sa bag. Sa labas ay matingkat na pulang selyong law firm ni na Abogado Miguel Tan, Associates. Magandang umaga po, ma'am. Nag-handeliver akong legal demand letter para kay Mrs. Corazon Santos at Miss Carla Santos. Pirmahan po ninyo dito. Sa pagdinig ni Nanay Corazon nega salitang legal demand letter, nagulat siya.
Nangginig ang mga kamay niya habang pinirmahan ang acknowledgement receipt at agad na binasa ang sulat sa lugar. Salup ay isang demand letter na maingat na tinipa. Iginagalang na Mrs. Corazon Santos bilang kinatawan na may kapangyarihan ng Ms. Corazon Santos. Sofia Reyes, hinihiling namin sa inyo ang pagbabayad ng kabuuang 540,560,10 milyong 560,000 piso. Ito ang mga halagang pinahiram ngang Ms. Reyes sa inyo mula 2021 hanggang 2025 para sa inyong personal na mga layunin. Bakasyon, medikal na gastos, pakukumpuni ngang bahay sa lalawigan, kasama ang mapatunay, bank statements at mga mensahe sa fiber na nagpapatunay nga utang. Ang deadline ng pagbabayad ay 30 araw mula sa petsang pagtanggap. Pagkalipas ng deadline, isisampa namin ang legal na aksyon sa korte. Nagbasa si Nanay Corazon at lumabo ang paningin niya. Humawak siya sa dibdib at sumigaw kay Carla. Carla, Carla, bumaba ka rito agad. Ang manugang mo, nangongolekta siya ngang utang sa akin. Nasa boutique store si Charla sa Makati, nang sandaling iyon katatapos, niya ring matanggap ngang katulad na demand letter para sa 600,000 kasama ang madetalyeng puhunan ng boutique at personal shopping charges. Nagmadaling umuwi siya, hawak ang sulat. Ang mukha ay wala ng buhay. Inay, pati ako, ikiminaltanok ta milyon. Kasama doon yung hiniram ko para sa ilong ko. Yung puhunan ng tindahan mayroon pang mas screenshot ng fiber natin na sinasabi na ililipat mo ang lema sa 165M para sa butik ko ha? Ha? Nakatinginan ang dalawa, berde ang mamukha tulad ng saging. Dati ay, inaakalang ang pera ko ay gift na ibinibigay ng manugang para maging tahimik at masaya. Hindi nila kailanman naisipang kailangan nilang isauli lalo na hindi sila nag-iisip na maingat akong nagtatago ng ebidensya. Niloko niya tayo. Humampas si Nanay Corazon sa mesa. Pamilya tayo, ang magbigayan ng pera ay normal. Walang utang dito, hindi ako magbabayad. Makita ko kung ano ang magagawa niya sa akin. Si Charla mas bata. Mas marunong sa lipunan, nanginig ang boses. Inay, hindi ganyan kadali. Ang salitang ililipat mo at hiniram ko sa fiber messages natin ay nakamamatay. Kapag nagsumite sila ngang demand letter, may hawak na sila ngang lahat ng trumpo. Kapag hukuman, matatalunan tayo sigurado. Ang malaking halagang ito kung hindi mababayaran ay pwedeng maksizureng assets natin. Anong assets? Wala naman akong assets, sigaw ni Nanay Corazon. Ang malupa sa lalawigan na nakasulat sa pangalan mo kapag nanalo ang kaso ni Sofia, maari siyang makmuhon ng court order para i-freeze ang maari-arian mo para ibenta at maalis ang utang. Yung lupa sa Batangas na pinahirapan mo sa buong buhay mo. Sa pagdinig ng bantang ang pakawalang ang lupa sa lalawigan. Tulad ng kitlat na kumatok sa utak ni Nanay Corazon. Iyon ang kanyang likas na kayamanan. Pawis at dugo ngang kanyang buong buhay. Nagsimula siyang matakot ng tunay. Ang imahe ng dating matimpi at mapakumbabang manugang ay biglang lumitaw sa isipan niya bilang isang mapanlinlang at walang awa na diablo. Tawagan si Marco. Tawagan siya agad. Ayusin niya ang asawa niya. Ngunit hindi nila alam na si Marco ay nasa mas nakakawa pang kalagayan sa lahat ng oras na iyon. 11:00 ngang umaga nagring ang telepono ko. Ang pangalan ng asawa ay lumitaw sa screen. Bahagya akong gumiti. Dahan-dahang, ininom ang chamomile-tea. Pagkatapos ay sinesagot ang tawag. Pinindot ko ang loudspeaker para marinig din ni Abogado Miguel. Hello, naririnig ko kayo. Malamig at walang emosyon ang boses ko. Sa kabilang dulo, ang boses ni Marco ay galit at desperado. Sofia Reyes, nasisiraan ka na ba? Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo ni-freeze ang account ng kumpanya? Alam mo bang may batch ng chip sa airport na naghihintay ng payment? Gusto mo akong patayin? Inilayo ko ang telepono ng bahagya para hindi masyado masakit ang tainga at pagkatapos ay kalmanteng sumagot. Nakamali ka, Marco, hindi kita pinapatay. Ginagamit ko lamang ang aking legal na karapatan bilang shareholder. Shareholder ang sinasabi mo. Iyon ay pera na ibinigay mo sa akin para sa negosyo ng mag-asawa. Ang pera mo ay pera ko rin. Hindi iyon sinasabing batas, Marco.
Nagpapatuloy akong naksalita, mas mekting ang boses. Ang Elika 1,010 milyong inilipat ko sa iyo 5 taon na ang nakalipas nakalagay sa bank transfer ang layunin. Equity investment business. Nakalimutan mo na ba? Kapag nagpuhunan, ikaw ay nagiging shareholder at ngayon, hindi na ako nais maging kasosyo. Gusto kong bawin ang aking puhunan. Huminto si Marco sandali. Ang hihip niya ay maririnig sa telepono. Ilang, makano ang gusto mo? Tinih niya ay lumubok. Punong put at kawalan ngang kakayahan. Ayon sa kasalukuyang market valuation ng TechVision PH, 35% shares ay katumbas ng 50-50 milyon. Dagdag pa rito ang mautang ng iyong inay at Carla sa akin, kabuuan 16 milyon. Lahat-lahat, lialt muspes milyon. I-transfer mo ang labling 65 milyon sa aking account. Lahat ay matatapos ng mayos. 65 milyon. Nakaw ka ba? Paano ako makakahanap ng 65 milyong cash ngayon mismo? Alam mo namang ang kumpanya ay nag-invest ng lahat sa proyektong Lim Ventures. Iyan ang problema mo. Hindi ko iyon. Malamig kong sinagot. Mayroon kang mansyon, may mahal na sasakyan, mayroon kang Marelo at bag na Rolex. Ibenta mo para mabayaran. O humingi sa iyong irok na anak na chairman. Hindi kaya na anak na chairman na Lim Ventures ang 50 milyon para sa inirok. Ang aking salita ay tulad ng pana sa puso ni Marco. Hindi pa niya sinabi kay Bianca ang tungkol sa kanyang nga utang at problemang legal. Kung malalaman ni Bianca na siya ay isang lubos na balingkinitan at nanghihiram at kasalukuyan ng kinakaharap ngang asuntong legal, kaya pa ba siyang mahalin ni Bianca? Sofia. Binago ni Marco ang tono. Lumipat sa pagmamakaawa. Asawa tayong isang araw. May puso ka pa naman. Alam ko na nakamali ako. Ngunit huwag mo akong ilubok sa bangin ng ganito. Bawin mo ang kaso at pabayaan mo akong unti-anting mabayaran ang utang, ipinangangako ko. Natawa ako, tawa na mapait, awang puso. Nang ikaw at ang iyong inay ay nakpalayo sa akin ng may 1,005 milyon at tinawag mo akong libreng-libre, naalala mo ba ang awang puso? Nang nagtataksil ka sa aking katabing babaeng iyon, naalala mo ba ang babaeng nagbentangang shares para iligtas ang kumpanya mo? Huwag ka nang magarte, Marco. Hindi na ako ang naiveng. Sofia dati. Para ang ibinigay, para ang babayaran. Walang utang na loop, walang diskwento. Ay transfer mo sa akin ang 65 milyon at ang lahat ng kaso ay mawawala. Kung hindi, hayaan ang hukuman ang magdesisyon. Ibinaba ko ang telepono ng mahigpit. Lumingon kay Abogado Miguel. Itinaas niya ang hinlalaki. Napakagaling. Ang pagpinsala sa ekonomiya ay ang pinakamabilis na paraan para makita ang tunay na mukhang isang tao. Napakahusay mo. Tumingin ako sa labas ning bintana, tumigil na ang ulan, ngunit ang bagyo sa puso ni Marco Santos ay nagsisimula pa lamang lumalakas. 2:00 ng hapon ng parehong araw. Sa opisina ng chairman ng Lim Ventures, ang pinakamataas na palapag ng Ayala Tower 1 sa Makati. Malamig at solemne ang hangin sa loob ng silid. Si Mr. Lim ang chairman, isang makapangyarihang lalaki na may abo na buhok, ay nakaupo, nagbabasa ang isang file na kakarampas lang natanggap ng urgente. Ang nakpadala ay anonymous, ngunit ang nilalaman ay detalyado hanggang sa bawat decimal. Ito ay isang ulat ng credit investigation tungkol sa TechVision PH ni Marco Santos at ang kanyang personal na financial status. Kasama sa file, ang court order para sa freeze ang accounts mula sa RTC ang Pasig City, ang kopya ng statement ng mga personal na utang ng pamilyang Santos sa Miss Sofia Reyes, at pinakamahalaga, ang marriage certificate ni Marco Santos at Sofia Reyes na mayroon pa ring legal na visa. Ang anulmong ay hindi pa na prosesong korte, ibig sabihin, sa matang batas, si Marco ay kasal pa rin. Humampas si Mr. Lim ng file sa mesa, namula ang mukha sa galit, kinuha ang intercom. Tawagan ang project director at tawagan si Bianca. Rito ngayon. 15 minuto mamaya, pumasok si Bianca sa silid. Nangangapal ang ilong. Daddy, bakit tinawag mo ako? Nasa golf course pa ako kanina. Inihagis ni Mr. Lim ang file papunta sa anak na babae. Buksan mo ang nga mata mo at tingnan mo ang iyong mahal na nobya. Kinuha ni Bianca
ang file at binasa ito, namumutla ang mukha. Ano ito? Kasal siya? Ang asawa ni ay sinabi ni Marco ay isang mahirap na probinsyana lang na nakikisakay. Niloko ka niya. Niloko niya pati ang buong pamilyang ito, sumigaw si Mr. Lim. Ang kumpanya niya ay naka-freeze ang assets, punong utang, at kahanggal-hangal na nanggahas siyang lumapit dito para humingi ng bilyong-peso project partnership. Kung pinirmahan ko ang kontrata tapos na freeze pa ang lahat ng assets niya, makano ang mawawala sa Lim Ventures alam mo ba? Nang iyon, nag-abiso ang secretary. Si Marco Santos ay naghihintay sa lobby para makipag-usap sa chairman tungkol sa delayed payment. Hayaan siyang pumasok. Inutos ni Mr. Lim. Pumasok si Marco, ang mukha ay hagar, pinilit ngumiti. Magandang hapon po, Mr. Lim, Bianca, pasensya na po sa abala ng transfer kanina. Huwag na kayong magsalita. Pinutol siya ni Mr. Lim. Ang boses ay bakal. Walang gusto akong marinig na pagpapaliwanag. Ang kontrata sa pagitan ng Lim Ventures at TechVision PH ay opisyal na kinansela ngayon dahil ang partner ay hindi matapat sa kanyang financial capacity at legal status. Bilang pagsunod sa contract clause, kailangan mong bayaran ang double bond penalty. Ang 33 milyong advance ko sa iyo noong nakaraang linggo ibabalik mo sa akin ng doble, kaya 86 milyon. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mabayaran, ang legal team ko ang haharapin mo. Lumingon si Marco kay Bianca para humingi ng tulong. Bianca, please, sabihin mo sa daddy. Umatras si Bianca. Ang mga mata ay puno ng galit at takot. Kakarampas lang niya nalaman ang tunay na pakakakilanlan ko, ang takot sa kapangyarihan niya. Reyes Holdings ay nag-override ng lahat ng kanyang bulak na pagmamahal. Umalis ka na. Huwag mo akong isangkot pa sa bagay na ito. May asawa ka pa pala at niloko pa niya ako. Ayoko nang makihalubilo sa isang manloloko. Ang dalawang salitang manloloko ay parang huling martilyo na pumukpok sa kabaong ng karera ni Marco. Nabubulagaw siya habang lumabas ang opisina ang Lim Ventures pawing kamay. Nawala ang golden contract, may 6 milyong penalty, naka-freeze ang accounts, punong utang, at ang pintuan ng kanyang kinabukasan ay nagsirado nang walang awa sa harap niya. Pagkatapos umalis nege may pagkatalo mula sa Ayala Tower. Hindi nagretiro agad si Marco sa bahay. Naglakat-lakat siya sa mga kalye. Nege Makati. Iniwang basa-basa siya. Nege malakas na ulan nege hapon. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang kamalasan. Sa mundo ng elite at ang startup community, ang balita ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Nang gabi, habang nakaupo ako kasama si Abogado Miguel sa isang eleganteng restoran na may maliwanag na view ng Manila Bay, iniabot sa akin ni Abogado Miguel ang tablet na may ngiting may kahulugan. Sa screen ay isang post ng isang sikat na Facebook page na may milyon-milyong followers, espesyalista sa mga chismis at drama ngang mayayaman. Ang headline ay kapansin-pansin, fake rich man na nakatira sa bahay nga, asawa pinaalis ang asawa para dalhin ang kabit. Sa ilalim ng post ay serye nga hindi mapangtangihang ebidensya. Mga retratong bank statements ng 5 taon ang pangalan ay binagungunit, ang malalaking halaga at mga detalye ng transfer ay malinaw na makikita. Isang larawan na parang kinuha ng lihim ng eksena ni Nanay Corazon na nagahagis ng ATM card sa mesa. Partikular na nakapato ang litrato ng orihinal na TCT na nakasulat ang pangalan ng Sofia Reyes at ang marriage certificate namin. Pumutok ang online community. Sa loob ng 1 oras, 10,000 shares at komento. Ano ito? Nakatira sa bahay nga, asawa at gusto pang maging hari. Dapat nang maglaho ang ganitong lalaki para malinis ang lipunan. Isang komento na nakatanggap ng libu-libong likes. Pati na rin ang ina at kapatid ginamit ang pera ngang manugang para sa spa at nose job, tapos ginagawa pa nila siyang pangit. Tunay na walang utang na loob. Ang kapangyarihan ng social media ay nakakatakot. Mabilis na nahanap ng mga netizen ang personal accounts ni Carla at ang kanyang online boutique. Sa lubang 30 minuto, libu-libong 1-star reviews ang dumaksa sa boutique. Lahat ng nakapag-order ay nagkansela. Lahat ng may nakasanglap pang items ay nagdemanda ng refund. Si Bianca Lim ay hindi rin nakatakas.
Kahit may kilalang pamilya, ang pagiging kabit pumasok sa relasyon ng ibang tao. Lalo ng anak ng Reyes Holdings ay naging target siyang marahas na pagsalakay. Kinailangang i-private ng lahat ng kanyang social media accounts para maiwasan ang patuloy na paglusop. Isa-isahin ko ang mga komento. Ang loop ko ay tahimik na tahimik. Ito ay hindi bulak na pahihiganti, ito ay katarungan. Ginamit nila ang aking karangalan para tiyakumin at yurakan, ngayon ay babayaran nila ang halaga ng sariling pandaraya na itinayo gamit ang aking pera. Tingnan mo, sabi ni Abogado Miguel ng may kasiyahan, ang shares ay patuloy pang lumalaki. Si Marco ay ganap nang nawala ang reputasyon niya sa business world. Walang investor ang maglalaga ng pera sa isang kumpanya kung saan ang CEO ay may masamang karakter at nasa lagusan ng legal at financial na problema. Tumingin ako sa maliwanag na may nilagabi, at tahimik na naisip, ito pa lamang ang unang lasang ang pagbagsak ni Marco Santos. Kinabukasan, ang social media fallout ay lumawak mula online patungo sa totoong mundo ng mas mabilis. Sa butike ni Carla sa Makati, nandun ang may-ari ng espasyo ng maga kasama ang 2 security guard. Dumating si Carla sa tindahan, ng mukha ay namaga dahil sa pagiyak, buong gabi nang ibigay sa kanya ng may-ari ang isang written notice ng eviction. Carla, ayaw kong makipagmaliwanag pa. Nilabag mo ang clause nung pagpapanatili nung tamang imahe para sa premium commercial district na ito. Ang iyong negosyo ay nagdulot ng mga demonstrasyon at na-create ng negatibong atensyon na nakakapekto sa mga kapitbahay na tindahan. Opisyal na kinukuha ko ang espasyo. Mayroon kang 24 oras para alisin ang lahat ng iyong kalakal. Nagulat si Carla, nanayamot ang boses. Nakdeposito na akong buong taon ng bayat. Ganito kagagawa, pinupumilit mo akong maging wala. Ang makalakal na kakarampas ko lang na stock ay milyon-milyon, saan ko dalhin? Malaming na lumiko ang may-ari. Ang deposito ay ibabawas sa damages at unpaid utilities, kung may natitira, ay transfer ko pagkatapos. Dapat mong sisihin ang sarili mo sa pagkakamaling nagawa, huwag mo akong sisihin. Habang si Carla ay umuyak sa gitna ng kanyang tumpok na mga branded na damit na walang bumibili, sa isang private hospital naman, may malaking problema si Nanay Corazon. Ang pag-atake ng hypertension noong nakaraang gabi ay nagdala sa kanya sa emergency room ng nasa malalang kondisyon. Hinaling ng ospital ang 160,000 na advance payment para sa mga specialized tests at deluxe room. Nagmadali si Marco sa cashier, inilabas ang supplementary ATM card na ibinigay ko sa kanya para sa household expenses. Pasensya na po, sir, nakablock na ang card na ito ng pangunahing cardholder. Namutla si Marco. Inilabas ang corporate credit card. Ang card na ito ay tinanggihang bayaran dahil ang account ay kasalukuyang frozen, sir. Tumigil sa kanyang no si Marco. Ang isang dating CEO na sanay sa walang isip na swipe ng card ay ngayon ay walang 60,000 para sa hospital deposit ng kanyang nanay. Sa paligid, ang mga pasyente at kanilang makasamahan ay nagsimulang magturo at mag-usap-usap na kilala nila siya bilang pangunahing tauhan ng viral story kahapon. Ang kahihiyan ay nagpagalaw sa katawan ni Marco. Nagtawag siya sa lahat ng kaibigan. Ang mataong dating laging nakapaligid sa kanya para makakuha ng kontrata. Ngunit walang sumasagot ng tawag o may maligayang pagdadahilan na sila rin ay kasalukuyang nakahold ang budget. Sa huli, napilitang humiram si Marco ng 5,6 mataas na interest loan mula sa isang lumang kakilala para makabayad ng hospital deposit. Nang pumasok siya sa silid ng pasyente at nakita si Nanay Corazon na nakahiga roon, ang mukha ay payat at haggard. Para sa unang beses naramdaman ni Marco ang humihingal na pahinga ng pakalugi na malapit nang dumating. Ang kayamanan na inakalang solidong pundasyon ay bato na sa buhangin at ang bagyo na ang pangalan ay Sofia Reyes ay itinangay na ang lahat. Habang hindi pa humuhupa ang mga balita tungkol sa eskandalo, mas tumindi pa ito nang magsimulang mahukay ang mga netizen ng impormasyon tungkol sa asawa na inabandona. Ang profile ni Sofia Reyes ay dahan-dahang nabunyag at nang makumpirma ang pangalan ng Reyes Holdings, nagulumihanan ang buong Maynila. Ang babaeng tinatawa ng pamilya ni Nanay Corazon na mahirap at freeloading ay pala ang nag-iisang anak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya ng real estate sa buong bansa.
Ang kayamanan ng aking pamilya ay hindi sinusukat sa milyon kundi sa bilyon, na may proyekto na nakakalat mula Palawan hanggang Boracay, Cebu, at maging sa Tagaytay at Naga. Sa espesyal na silid ng ospital, si Nanay Corazon ay nagpapahinga nang bigla na lang nakpasok si Carla, nanginginig ang telepono sa kamay. Inay! Inay, tingnan mo ito! Patay na tayo siguro! Mahina na binuksan ni Nanay Corazon ang mga mata. Ano na naman ang iyak-iyak mo? Masakit ang ulo ko dito. Inilapit ni Carla ang screen ng telepono sa harap ng mga mata ni Nanay Corazon. Inay, hindi siya mula sa simpleng pamilya. Ang tatay niya ay si Mr. Victor Reyes, chairman ng Reyes Holdings. Ang mansyon sa Alabang na nakakahalaga ng 5,280 milyon ay isang maliit na bahagi lang ng ari-ariang ibinigay ng mga magulang niya bilang dowry. Biglang bumangon si Nanay Corazon mula sa hospital bed nang mabilis na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na may sakit siya. Kinuha ang telepono, binasa ng paulit-ulit ang mga impormasyon sa balita. Ang larawan ng tatay ko na kasama ang anak niya sa isang marangyang charity event mga ilang taon na ang nakalipas ay nakalap muli ng netizen. Sa litrato, elegante at di mapagpihilan ang aking hitsura ganap na kaiba sa simple at tiwaling imahe ko sa bahay ng asawa ko. Nahulog ang telepono ni Nanay Corazon sa kumot ng ospital at ang basong juice sa mesa niya ay nabaksak ng kanyang kamay ng aksidente. Dumanak ang juice sa sahig. Napaktanto niya na nakamalis yan napakalaking bagay sa buong buhay niya. Pinalayas niya ang isang tunay na gintong minahan ang isang napakayamang tao na sana ay nagangat pangang buong lipi niya para lang dalhin ang isang nakaepal na anak ng mayaman tulad ni Biancalim. Bakit? Bakit sinabing mahirap at nagbentang ang lupa ang mga magulang niya? Bulalong ni Nanay Corazon sa pakamangha. Sinubukan niya si Kuya Marco, inay. Ginawa niyang test. Naktaksil naman si Kuya Marco. At tayo, pinagalitan pa siya. Tinawag na walang silbi. Ngayon ay nakbabalik siya para magiganti naka-freeze ang kumpanya ni Kuya Marco. Inihahabol niya tayo nga 16 milyon saan natin makukuha iyon, inay. Nagbigay buntong hininga si Nanay Corazon at tumingin sa kisamengang ospital. Ang huli at mapait na pagsisisi ay nagsimulang kumain sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga ulam na niluto ko, ang pagpipiga kong paa niya, ang mga pagpupuyat ko para alagaan siya sa tuwing may sakit. Lahat ng ito ay itinuturing niyang karapatan ng isang mahirap na manugang. Ngayon, naunawaan niya na iyon ay pagmamahal at pagpaparaya ng isang napakayamang babae para sa pamilya ng kanyang asawa ngunit winasak niya ito ng kanyang sariling makamay. Iniwanan ko ang alboroto sa Alabang at nakpasya na bumalik sa bahay ng aking pamilya sa Quezon City. Dun, lagi nang nakabukas ang ngabising aking mamagulang. Nakaupo ang tatay ko sa study room. Ang maraw na hapon ay sumisinag sa malawak na bintana at nagbibigay ng dignidad sa lalaking nagtatag ng kayamanan ng Reyes Holdings. Nang makita niya akong pumasok, ibinaba niya ang diaryo at mahinahon na sumenyas para umupo sa harap niya. Anak, matagal na ang paghihirap mo. Malalim at mapagparaya ang boses ni tatay walang kahit isang salitang reklamo tungkol sa aking pagtatago sa pamilya para ikasal at magtiis. Ibinaba ko ang ulo, masakit ang ilong. Pasensya na. Tatay. Napakasutil ko nang nais kong patunayan na maaring magmahal ng walang material na batayan. Ngumiti ang tatay ko ngitingang isang taong dumaan sa maraming pakbabago ngang tadhana. Ang araling natutunan mo gayong taon. Kahit mahal ang bayad ay nagpalaki sa iyo ng higit pa kaysa sa pagupo mo sa opisina nege korporasyon. Natutunan mo nang humanap ng tunay na tao, natutong magpigil damdamin, at pinakamahalaga, natutong ipagtanggol ang sarili mo kapag kinakailangan. Ang lahat ng iyong ginagawa para makuha ang katarungan buong-buong sinusuportahan ko. Tumayo ang tatay ko, lumapit sa filing cabinet at kumuhang isang berdeng folder. Magsisimula ang korporasyon ng isang 6-star resort project sa Palawan. Ito ang pinakaminamahal na proyekto ko ngayong taon. Gusto kong bumalik ka para pamahalaan ang proyektong ito. Kailangan mong bagong kapaligiran at tunay na trabaho para mapatunayan ang iyong kakayahan at para malimutan ang mga bagay na hindi maganda.
Tinanggap ko ang folder, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang tiwala ng aking tatay. Pumapayak ako, tatay. Hindi na muling bibiguin kita. Mabuti, pinalo niya ang aking balikat. Ang lahat ng kaso at legal na bagay sa kumpanya na iyon ay hayaan na kay Abogado Miguel. Ang trabaho mo ngayon ay tumingin pasulong. Ikaw ay tagapakman ng Reyes Holdings, mamuhay ng karapat-dapat sa pangalang iyan. Lumabas ako ng opisina ng aking tatay, punong determinasyon. Tapos na ang nakaraan ng isang mapakumbabang asawa. Mula ngayon, ang Sofia Reyes ay opisyal na babalik sa mundong negosyo, malakas at mapagmakaawa tulad ng hindi kailanman dumating ang mga madilim na araw sa Alabang. Isang linggo pagkatapos sumabog ang eskandalo, si Marco ay ganap ng nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Ang Techvision PH ay halos tumigil na ang operasyon dahil ang accounts ay frozen. Nagsimula ng magresign ang mga empleyado dahil sa takot na walang sweldo. Ang pamilya ni Bianja ay ganap ng putulin ang lahat ng kaugnayan. Nakatanggap pa nga sila ng abiso na may maaring isampa na kasong pandaraya kung si Marco ay patuloy na magtangkang makipagkontak sa Bianja. Nang gabing iyon, muli namang bumaksak ang malakas na ulan sa Maynila. Kakatapos ko lang ng matagal na pulong kasama ang mga arkitekto tungkol sa Palawan Resort Project na sa Solaris 1, BGC ako. Nang bumaba ako sa lobby para lumabas at sumakay sa grab papunta sa bahay ng aking mamagulang, biglang tumigas ang aking mahakbang. Dun sa ilalim ng awning ng apartment building, nakatayo ang isang pamilyar na anino. Si Marco. Wala na ang dating kagandahang asal. Ang barong ay kulubot, ang buhok ay basa at gulanit, ang mahal na sapatos ay maputik. Nang makita niya akong lumabas, nakmadali siyang lumapit ngunit pinigilan siya ng dalawang security guard ng gusali. Sofia, bigyan mo ako ng sandali lang. Sumigaw si Marco sa gitna ng ulan. Please. Ginawaran kong senyas ang maguwardiya na humakbang paatras, dahan-dahang binuksan ang aking itim na payong at lumapit sa harap niya. Sa pagitan namin ay isang distansyang hindi malayo ngunit parang dalawang makaibang mundo. Biglang lumuhod si Marco sa basa-basang aspalto, hayaan ang ngapatak ng ulan na bumaksak sa kanyang mukha. Alam ko na ako ay isang bastardo, Sofia. Nabulagan ako ng bisyon at tukso. Ngunit alang-alang sa 5 taon ng ating pagsasama, bawiin mo ang kaso ng iyong abogado, pwede ba? Tanggalin mo ang freeze para may pag-asa pa ang kumpanya. Iyon ang lahat ng pinakpaguran at puso ko. Kapag nawala ang kumpanya, wala na talaga akong matitira. Tumingin ako sa lalaking nakaluhod sa harap ko, walang naramdamang kasiyahan sa aking puso, kundi isang malalim na pandidiri. Kahit sa sandaling ito, nag-alala pa rin siya para sa kumpanya at sa pera niya. Wala kahit isang salitang pahinging tunay, nakapatawaran para sa masugat na idinulot niya sa akin. Ang 5 taon ng pagsasama. Inulit ko ang kanyang salita ng may kalagiman. Ang 5 milyong ibinigay mo sa akin noon, wala pa akong nagagastos kahit isang sentimo. Gusto mong tanggalin ang freeze? Sige, ibayat mo sa akin ang 50 milyong shares at ang 16 milyong utang, iyong inay at Carla kabuuan 65 milyon. Kapag dumating ang pera sa aking account, pipirmahan ko ang lahat ng dokumento agad. Itinango ni Marco ang ulo, pula ang mga mata. Saan ko kukuhanin ang 565 milyon ngayon? Sofia, ang mansyon ay nakasulat sa iyong pangalan, ang sasakyan ay nakamortgage sa bangko, ang cash ay frozen. Nilulunurin mo ba ako? Malamig akong lumiko at bumaling sa abuhing Rolls Royce na naghihintay. Ang pakalunot ay pinili mo, hindi ko kinalulunan. Dapat ikaw ay magpasalamat at hindi ko pa kasama ang interes ng 5 taon. Huwag nang hanapin pa akong makiusap. Walang silbi. Umalis ang sasakyan. Iniwan si Marco na nag-iisang nakaluhod sa malamig na ulan ng Maynila. Ipinikit ko ang aking mamata at sa aking sarili ko sinabing, ito ang huling beses na hayaan ko ang lalaking ito na lumabas sa aking buhay. Ang paparating na pagdinig sa korte ang magiging panghuling linya sa lahat ng utang sa peraman o sa damdamin. 3 linggo pagkatapos nga ang kwentro sa ulan sa Solaris 1, ang pagdinig ng civil dispute case tungkol sa ari-arian at pagbawi ng pera sa pagitan ko at ng pamilyang Santos ay opisyal na nagsimula sa Regional Trial Court ng Pasig City. Nang umaga na iyon, asul at maliwanag ang langit,
walang itim na ulap-tulat ng aking kalooban. Malinaw at determinado. Pumasok ako sa courtroom nang nakasuot ng madilim na opisyal na damit na may mataas na uring ang tahi. Kasama ko si Abogado Miguel at ang legal team ng Reyes Holdings. Sa kabilang panig, ang pamilyang Santos ay kapitangan kawatan na nakmumukhang pinakamaawa. Si Nanay Corazon ay nakaupo sa gallery. Ang mukha ay balot ng pagkabahala, wala na ang bakas ng dating eleganteng babae na madalas sa spa. Si Carla ay umupo sa tabi ng nanay. Namaga ang mga mata. Patuloy na lumilingalinga na parabang natatakot na makilala ng nakakakilala. Si Marco ay umupo sa respondent seat. Ang kanyang suit ay tila masyadong maluwag na para sa katawan niyang nanipis dahil sa stress at pagkabahala. Sinimulan ng hukom ang pagdini sa pamamagitan ng pagkumpirma ng pagkakakilanlan ng nga partido. Nang tumayo ang abogado ni Marco para magsalita, sinubukan niyang pag-alabin ang damdamin para matakpan ang mga financial na paglabag. Kaginoohang hukuman, ang aking kliyente at si Ms. Reyes ay legal na mag-asawa sa loob ng 5 taon. Sa panahong iyon, kusanglup na nakambak si Ms. Reyes sa pamilya at sa negosyo ng kanyang asawa. Ang mahalagang inilipat kay Mrs. Corazon at Miss Carla ay mga allowance at regalo sa loob ng pamilya, walang anumang formal na dokumento ng utang. Sa makatuwid, walang legal na batayan ang paghahabol. Nang marinig ito, Marina tumango si Nanay Corazon sa gallery. Tumingin si Marco sa akin nang may pag-asa na maaari akong lumambot. Ngunit bahagya akong ngumiti at ginawaran ng senyas si Abogado Miguel. Dahan-dahang tumayo si Abogado Miguel. Binuksan ang kanyang briefcase at ipinakita sa hukuman ang makapal na set ng mga dokumento. Kaginoohang hukuman, mayroon kaming sapat na ebidensya para pabulaanan ang argumento ng respondents. Una, ang milyong bank transfer ni Ms. Reyes kay Mr. Santos noong ikibinirmibir. Narito ang kopya ng bank transfer record. Malinaw ang nakasulat. Equity investment business. Ito ay naktatag ang relasyong pamumuhunan, hindi donasyon. Ayon sa kasalukuyang valuasyon, ang share na ito ay katumbas na ng alusang 20 milyon. Huminto si Abogado Miguel sandali. Pagkatapos ay inilabas ang USB drive. Pangalawa, para sa 14 milyong natanggap ni Mrs. Corazon at Miss Carla, mayroon kaming audio recordings ng mga tawag at screenshots ng Viber messages na notarized ng isang process server. Sa mga palitang ito, mismo si Mrs. Corazon ang nagsabi, "Pahiramin mo muna akong pera para ipakumpuni ng bahay sa Batangas. Kapag kumita na ang anak mo, ipabayad ko sa kanya." At si Carla naman ay nagsend ng mensahe na, "Ate Sofia, ililipat mo ba yung 61-65M para sa butik ko? Hiniram ko po. Ibabalik ko agad kapag kumita na ako." Ito ay bakal na ebidensya na naktatatak ng civil lending relationship, hindi regalo. Hindi allowance kundi pautang. Sumabog ang courtroom sa pagdining, recording ang matamis at nang hinabing boses ni Nanay Corazon at ni Carla mula 2 taon na ang nakalipas. Ibinaba ni Nanay Corazon ang ulo, nanginginig ang makamay habang hawak ang damit niya. Nagsimulang humikbi si Carla ng malakas dahil sa kahihiyan. Naktangkang bawiin ni Marco sa mahinang boses. "Sofia, bakit mo ginawa ito? Iyon ang aking inay. Iyon ang aking kapatid." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata, ang boses ko ay malinaw at maririnig ng buong silid. "Marco, tama ka, ang pera ay hindi mas mahalaga kaysa sa relasyon nege pamilya. Ngunit nang palayasin mo ako sa bahay mo nang may 1.5 milyon at tinawag mo akong libreng-libre, ikaw mismo ang pumutal na relasyong iyon. Ang batas ay ipinanganak para protektahan ang katarungan at narito ako ngayon para bawiin ang katarungang iyon." Ang abogado ni Marco ay ganap na naulol sa harap ng napakadetalyado at mahigpit na mga ebidensyang matagal na naming pinahandaan. Lahat ng pagtatangkang gawing allowance ang mga utang ay natunaw tulad ng yelo sa araw. Pagkatapos ang 2 oras ang argumento at deliberasyon, tumayo ang hukom at inihayak ang desisyon. Ang buong silid ay tahimik, naririnig lang ang electric fan sa itaas na patuloy na umiikot. Batay sa mga dokumentong ebidensya at pahayag ng mga partido, ang Regional Trial Court ng Pasig City ay nahahayag ng sumusunod
Una, ang mansyon sa Alabang ay personal na ari-arian ni Ms. Sofia Reyes na nabuo bago ang kasal na binili sa pamamagitan ng personal na trust fund. Ang hiling ni Ms. Reyes na pilitin ang mga nangungupahang walang pahintulot na umalis ay ganap na legal. Pangalawa, pinatutunayan ang 5,10 milyong inilipat ni Ms. Reyes kay Mr. Santos bilang equity investment. Mayroon si Ms. Reyes ng karapatan na bawiin ang puhunan sa kasalukuyang market valuation. Si Mr. Santos ay may obligasyong bayaran si Ms. Reyes ng di 4 milyong kasama ang tubo at investment growth interest. Pangatlo, ang mga halagang natanggap ni Mrs. Corazon at Miss Carla Mulakay. Ms. Reyes ay itinuturing na civil loans batay sa notarized Viber messages at audio recordings. Si Mrs. Corazon ay may obligasyong ibalik ang iyon 560. Si Miss Carla ay may obligasyong ibalik ang ilalaaltus 0. Kabuang obligasyon nega pamilyang Santos sa Ms. Sofia Reyes, 65 milyon. Ang deadline nega pagbabayad ay 30 araw mula sa pagiging epektibo ne hatol. Nang marinig ni Nanay Corazon ang huling pangungusap, nawalan siyang malay nang nasa upuan pa lang, nakmadaling pumasok ang medical staff. Naupong walang buhay si Carla, bulong-bulong. 50-65 milyon. Saan natin makukuha ang 50-65 milyon ngayon? Nakatayo si Marco ng parang estatwa. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot. Ang halagang 5-65 milyon ay isang nakamamatay na suntok. Kahit ibenta pa niya ang lahat sasakyan, mga relo, mga designer na gamit, at kahit naubos ang frozen na accounts ng kumpanya, hindi niya magagawa ang napakalaking halagang iyon sa loob ng isang buwan. Tumayo ako, yumuko sa hukuman, at lumabas ng silid. Si Abogado Miguel ay mahinahon na lumakad sa tabi ko. Binabati kita. Isinagawa na ang katarungan ngayon, ay abangan na lang natin ang enforcement. Hindi sila makakaroon ng sapat na pera. Kalmante kong sinabi. At iyon ang sandali kung kailan tunay nilang mararamdaman ang halaga ng pagtataksil. Pagkatapos, lumabas sa pintuan ng korte, diretso ang sikat ng araw sa aking mukha, kinailangan kong pumisik. Huminga ako ng malalim, naramdaman na ang dibdib ko ay higit na gaan kaysa dati. Nabayaran na ang utang ng 5 taon. Mula ngayon, wala na akong utang sa kanila ng kahit isang sentimo, kahit sandaling awa. Mabilis na lumipas ang 30 araw. Hindi na kayanan ngang pamilyang Santos ang pagbabayat ngang 50-65 milyon ayon sa hatol ngang korte. Nasubukan nilang makipag-ugnayan sa mabangko para sa pautang, ngunit ang manatanggap nila ay malamig na pagtanggi. Sa enforcement office, naksampa na si Abogado Miguel ngang petition para sa writ of execution. Nagsimula na ang pagpapatupad ng autoridad para sa pagsaisang maori-ari ang mamiyang Santos. Nang hapon ding iyon, may enforcement team na dumating sa mansyon sa Alabang. Ang Mercedes GLC 300 na pinakmamalaki ni Marco, simbolong ang kanyang tagumpay, ay nakasize at dinala. Ang koleksyon ng Rolex watches, mga branded bags ni Carla, pati na ang mahal na furniture na kakarampas lamang binili ni Nanay Corazon, lahat ay naisama sa listahan ng liquidation para mabayaran ang utang. Nakatayo si Marco habang isa-isang kinukuha ang mga gamit na nanakit ang puso niya. Ngunit ang pinakamatlang bagay ay hindi ang material na pakawala, kundi ang pagbagsak ng kanyang credit standing. Dahil hindi naibayad ang utang sa takdang oras at nasa ilalim ang lahat ng enforcement, ang pangalan ni Marco Santos ay opisyal na naisama sa listahan ng mga bad debtor sa Credit Management Association ng Pilipinas. Ito ang pinakaseryosong antas ng credit default. Isang umaga, si Marco ay nakatanggap ng abiso mula sa lahat ng bangko na kanyang tinanggap ng credit card. Lahat ng credit cards ay nakablock na at lahat ng personal loans ay hinihingi ng agarang bumbayad. Kasama ang aming kahilingan para pigilan ang pagtakas en asset at pagiwas sa enforcement. Si Marco ay opisyal na napigilan ang pagalis en bansa. Ang pangarap na lumipat sa Taiwan para iligtas ang semiconductor chip deal ay ganap na natunaw.
Naktipon ang pamiyang santos ng lahat ng assets nagbenta ng madiswentong sasakyan. Alahasat iba pa at nakakalap lang, silang ga 13 milyon para maiharap sa enforcement office. Ang natitirang 552 milyong utang ay nakabitin sa kanilang mga ulo tulad ng habambuhay na hatol. Ang Techvision PH kaluluwa at pagmamalaki ni Marco ay opisyal na nag-anunsyong pakabangkarote dahil sa kawalan ng kakayahang bayaran ang maumabot na utang. Kasama na ang matagal ng freeze ng ma-assets, isa-isa ring umalis ang maempleyado, dala-dala ang mga reklamo tungkol sa isang CEO na puro palabas. Nakaupo si Marco sa walang laman na opisina, napapalibutan ng malumang cardboard boxes na puno ng lumang dokumento. Napagtanto niya nakapakwala na ang pera at katanyagan, walang natitirang kahit ano sa kanya. Kahit ang nanay at kapatid na lagi siyang pinupuri ay ngayon ay sinesisi na siya nga mapagiging walang silbi at hindi nakapagtanggol ng pamilya. 6 na buwan pagkatapos may balik ang mansyon sa Alabang at mapangkalusugan ang kumpanya, ang buhay ng pamilyang Santos ay ganap na nabago. Mula sa tuktok ng karangyaan, nahulog sila sa ilalim ng lipunan. Napilitang magrenta ngang 2 maliit na kwarto sa isang makitit at maalinsangang espasyo sa lubngang isang estero ngang tondo malayo ang mundo mula sa dating ningning ngang Alabang. Ang kwarto na may yero na bubong mainit ng mapanganib sa tanghali at tumutulo sa tuwing umulan ang bagong tirahan ni Nanay Corazon at Carla. Ang babay na dati ay nagagastos ng daan-daang libong piso sa isang spa session ay ngayon ay nakaupo sa harap ngang kanilang kwarto sa isang lumang plastik na upuan. Dahan-dahang, nakatatanggal ng balat ng makakasyaw-nuts para sa isang malapit na pasilidad na produksyon. Bawat kilo nga kesyo na nabalatan ay nagbibigay sa kanyang ilang libong piso. Ang mukha niya ay namutla at nabuo, ang makulubot ng pagkabalisa at kakulangan. Hindi na siya nangangahas na tumingin sa salamin dahil bawat paglingon niya sa sarili. Niya ay naaalala, niya ang nakaraang karangyaan na personal niyang nasira. Hindi rin mas masaya ang kalagayan ni Carla wala na ang mamahal na bestida at maluksuri na biyahe. Napipilitang magtrabaho bilang waiter sa isang karinderyahang inuming establishment. Bawat gabi, kinakailangang magdalangang mabibigat na pagkain. Tiisin ang mabahong amoyng beer at inumin, at ang mga salitang walang galang at panggagayangang malasing na customer. Marami siyang gustong tumigil ngunit hindi niya nagagawa dahil kung wala ang maliit na sweldo na iyon, ang pamilya nila ay walang pambayat ng upa at pamili ng gamot para sa nanay. Si Marco na dating CEO na nakaupo sa mahal na sasakyan at nagutos sa mga empleyado ay ngayon ay nakikipagtulungan sa isang lumang motorsiklo na hiniram mula sa isang kamag-anak na hindi masyadong malapit. Nag-sign up siya para maging Grab driver para may kabuhay sa araw-araw. Bawat umaga, sinusuot niya ang berdeng uniform, nagsusuot ng helmet at pumapasok sa kalsada ng Maynila kasama ang maraming sasakyan. Minsan, nagdadala siya niya pasahero sa malapit sa Alabang at kusang loob niyang ibinababa ang visor niya kanyang helmet para hindi siya makilala ni sinuman. Habang tinutulungan niya ang bagong may-ari na nagpapaayos ang mansyon sa Alabang, malalim siyang nakbubuntong hininga ng may pait. Gabing-gabi, ang tatlo ay nagsasama sa hapangang kainan may nilutong gulay at tokwalang. Wala na ang tawanan at mga makalayong plano mayroon lang nakakabigang katahimikan at mga buntong hininga. Tinitignan nila ang isa at isa, nakikita sa mata ang kabila ang pagsisisi at kahihiyang walang hanggan. Naunawaan nila na ang pagiging mahirap ay hindi katakot-takot, ang mas katakot-takot ay ang bumaksak mula sa kasaganaan patungo sa kahirapan, at mas nakakatakot pa iyon kapag ang kahirapang iyon ay bayat ng pagpapabaya. Kabaliktaran ng nakakawa at mahirap na buhay ng pamilyang Santos, ang buhay ko ay lumipat na sa isang bagong kabanata maliwanag at puno ng pag-asa. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pamamahala ng resort project sa Palawan, napatunayan ko ang aking natatanging kakayahan, nakuha ang paggalang ng lahat ng maempleyado at ang pagmamalaki ng aking mamagulang. Nang matagumpay na matapos ang proyekto bago pa man ang opening date, nagpasyang bumalik sa Maynila ng ilang araw para magpahinga. Isang hapon ng katapusan ng linggo, nakatayo ako sa de ng sariling yacht ng aming pamilya, tahimik na tinitingnan ang pagsalungangang araw sa Manila Bay. Sa tabi ko si Kuya Rian, isang mahalagang partner sa Palawan project at ang tao na laging nanarun,
sa piling ko sa buong panahon na iyon. Si Kuya Ryan ay hindi interesado sa aking yaman, pinahahalagahan niya ang aking kakayahan, ang aking katapangan, at ang aking lakas ng loob sa gitna ng mapagsubok. Ano ang iniisip mo? Mahinahon na tanong niya. Mainit ang boses niya sa gitnang malakas na hangin. Iniisip ko ang nakaraan, ngumiti ako, ang mga mata ay nakatutok sa kalayuan, sa abot tanaw na nagiging malalim na kulay lila. Ibinenta ko na ang mansyon sa Alabang. Ayoko nang panatilihin ang kahit anong bagay na may kaunayan sa maaraw na iyon. Ang bahagingang kita mula sa pagbebenta ay ginamit ko para maktayo nga scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit mahusay na estudyante. Gusto kong mamunga ng magandang bagay ang mga prang iyon. Inilabas ko mula sa bulsa ang isang lumang wedding ring. Iyon ang huling bakas ng 5 taon kasal kay Marco. Tumingin ako sa singsing ng ilang sandali pagkatapos ay walang pag-atubiling inihulog ito sa malalim na karagatan ng Manila Bay. Lumubog ang singsing. Gumawang isang bilok sa tubig. Pagkatapos ay ganap na nawala. Tapos na ang lahat. Sabi ko, naramdaman ang isang ganap na kalayaan na kumalat sa aking kaluluwa. Ang nakaraan ay nanatili na sa ilalim ng karagatan na ito. Mula ngayon, tumitingin na lamang ako sa kinabukasan. Hinawakan ni Ryan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay matibay at mapagkakatiwalaan. Ang kinabukasan mo ay magiging napakatingkat at umasa akong maaring kasama kita sa daang iyon. Ang gintong liwanag ng paksalungang araw ay kumalat sa ibabaw ng karagatan. Isinandal ko ang ulo sa balikat ni Ryan, at ngumiti ng tunay na kaligayahan. Dumaan ako sa mabagyo para maunawaan ang halaga ng kapayapaan. Dumaan sa pagtataksil para mapahalagan ang katapatan. Laging pantay-pantay ang buhay. Basta namumuhay tayo ng tapat sa ating konsyensya at hindi tumitigil sa pagsisikap, ang bukas ay laging magiging isang magandang araw ng liwanag.